Magandang araw, mga kaibigan. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang totoong buhay Pinoy lalo na pagdating sa pera. Ngayong 2026, ramdam na ramdam natin ang taas ng presyo. Bigas, gasolina, kuryente, kahit yung kape sa labas. Ako mismo, last year, halos 5,000 to 8,000 ang nauubos ko sa food delivery at impulse buy sa Shopee at Lazada. Parang autopilot, gutom, order na. Bored, scroll muna, tapos may nabili. Pero this year, sinubukan ko ang Frugal February, isang buwan na breeding room. Hindi ko ripot ha, matipid lang. At guess what? Nakatipid ako ng may 10,000 sa isang buwan. Noong January pala yon. Hindi dahil nagutom o nagdusa, kundi dahil nagkaroon ako ng space para huminga ang budget ko. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko to ginawa, Pinoy style, lalo na dito sa Quezon City at Metro Manila. Kung ready ka na para sa reset na ito, samahan niyo ako. Una, set your own rules. Walang one size fits all. Ako, pinili ko, no Grab Food, no Food Panda, or any delivery apps for the whole month. No Shopee or Lazada, scrolling after 8 p.m. At intentional spending lang ha. Tanungin mo muna ang sarili, kailangan ba talaga ito o trip lang? Pwede rin sa inyo ha, no coffee sa labas. Yung 150 to 200 pesos latte on no new gadgets o simple 500 pesos lang max sa once per week. Ginawa ko ito para sa iyo, hindi para magdusa. Anong pinakamalaking leak sa budget mo? Comment down below. Sunod ha, pause ang mga unnecessary just for this month. Pinakamalaking culprit dito sa Pilipinas, food delivery. Average order sa Grab Food, 300 to 500 pesos, including fees, 3 times a week. That is 4,000 to 6,000. Gan, wala na. Impulse buys, no? Sale sa Shopee, tapos hindi naman ginagamit. Convenience, laging Grab na lang, kahit malapit lang. Kwento ko ha, nung una, sobrang hirap. Pero after a week, napansin ko, mas masarap pala ang feeling kapag kontrolado mo ang pera mo. Hindi ang pera ang may control sa'yo. Gumamit ng 30 days rule. Kung gusto mo, bilhin mo. Isulat sa notes app. After 30 days, kung hindi mo na maalala, hindi talaga kailangan. Frugality isn't always cutting. Minsan, finishing what you have. Check your drawers. May gift cards ba from GCash o Shopee? Gamitin. Pantry at freezer full? Lutuin. Lahat bago mag-grocery. Subscriptions, Netflix, Disney Plus, Spotify, View, alamin kung ginagamit ba talaga. Ako ha, may 1,500 pesos worth ng Grab points na nakalimutan ko. Ginamit ko sa last week lang. Pero sa Frugal, dito, tinipid ko yon. Credit card points. Redeem for groceries or bills. Yung mga lumang damit, isell sa carousel o Facebook Marketplace. Small wins add up. Isa sa pinakamalaking savings, cancel or trim subscriptions. Kung hindi mo nagamit last month, tanungin, kailangan ba talaga? Tinigil ko yung isa sa streaming. 500 pesos plus din yun ha. Isang buwan ang natipid ko. Tapos, cook at home. Hindi kailangan gourmet. Simple Pinoy meals. Adobo, sinigang, pritong galunggong, tortang talong. Repeat meals para less decision fatigue. Batch cook on weekends. Ha? Cook big pot ng menudo or nilaga. Then reheat. Mas mura, mas healthy, at bonding pa sa family. O, shop sa palengke, ha? Sariwat mura kaysa supermarket. Okay, ha? O, maraming gastos dahil sa boredom, stress o FOMO. Instead of scrolling and buying, palitan ng free or low cost. Board games na nasa bahay, sungka, dama o Monopoly. Movie night with free YouTube or existing Netflix. Library books or free audiobooks sa library app. Lumabas, short walk sa Quezon City Memorial Circle, Lamesa Eco Park,
o UP Diliman Campus, libre at refreshing. Ninoy Aquino Parks and Wildlife, perfect for picnics. Local events, free community events sa barangay o church. Ako, sa weekends, maglalakad ako sa Quezon City Circle habang nakikinig sa music. Mas masaya kaysa sa mall. Frugal February isn't punishment, it's a gift. Isang buwan para makita kung gaano karami ang kaya mong gawin nang hindi gumagastos. Small changes add up. 200 pesos saved daily, 6,000 pesos sa isang buwan. Challenge ko sa inyo, subukan ngayong buwan na ito. Sa February, pick 1 to 3 areas lang. Share sa comment section, ano ang rule mo? Frugal February is a pause, not punishment. It's a space to breathe, reflect, at makita kung gaano ka-powerful kapag intentional ka sa pera. Sa 2026, small wins matter. 200 pesos save daily, 6,000 pesos monthly, multiply yan, freedom yan. After the month, hindi ko na ma-miss yung madalas na delivery. Mas masarap pala ang simpleng adobo kaysa kasama, no? Mga tao, kaysa 500 pesos worth ng fast food. Subukan sa February. Pick 2 to 3 rules lang. Share sa comment section, ano ang pinili mo? Anong tip ang susubukan mo muna? Kung na-inspire ka, like, comment your savings goal. At i-bell para sa more real finance content. Maraming salamat, Quezon City. Mabuhay po. Ngayon, bago tayo mag-conclude, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang deeper why behind Frugal February at ilang extra ideas na super applicable dito sa Quezon City natin ngayong 2026. After my first Frugal February, hindi lang 10,000 pesos ang natipid. May breathing room na talaga sa buhay ko. Mas kalmado ang isip, mas maraming oras, at sa sarili. Yung dati kong weekend, 1,000 to 2,000 sa mall o delivery. Ngayon, libre, pero mas masaya. Napansin ko rin yung stress eating o boredom shopping, hindi na siya automatic. Natuto ako mag-pause at mag-isip. Ano ba talagang kailangan ko ngayon? Kung feeling mo mahirap, start small. Ako rin unang linggo parang withdrawal, craving, yung Grab notifications, pero after nun, parang nag-unlock ng bagong level ng contentment. Yung simpleng adobo na niluto natin together, mas masarap kaysa sa 500 pesos na fast food. Yung lakad sa gabi, mas refreshing kaysa sa mall sa aircon. At para sa boredom, dito sa Quezon City, maraming talagang zero to low cost na pwedeng gawin ngayong 2026. Ngayong Memorial Circle, Quezon City Memorial Circle, hindi lang para sa picture taking, jog, bike, kung may dala kang bike, o picnic lang sa grass with baon mong sandwich. May observation deck sa mausoleum para sa city view, libre. At weekends, madalas may street food na mura o live bands. UP Diliman Campus, open to public. Maglakad sa Sunken Garden o sa Academic Oval. Fresh air, maganda ang tanawin. At peaceful, perfect para mag-isip o mag-journal tungkol sa goals mo habang Frugal February. La Mesa Eco Park. Nature escape sa loob ng city, short hikes, bird watching, o relax lang sa dam. Entrance mura or libre minsan for Quezon City residents. Check nyo sa app or FB page nila. Quezon City Public Libraries, maraming branches, libre books, AC, Wi-Fi, at may events for adults and kids. Magbasa ng libro o mag-aral ng bagong skill online ng libre. Barangay events or church activities. Madalas may free community yoga yan, Zumba o talks. Sa amin sa area, may monthly cleanup at potluck, banding at zero spend. Magsungka tournament with family o mag-rewatch ng old Pinoy movies sa YouTube, libre. O magplant ng herbs sa maliit na paso, future savings sa grocery. These aren't just time flyers, fillers. They are ways to recharge without spending. At kapag nagawa mo yan, marirealize mo, hindi kailangan ng pera para maging masaya. Kailangan lang ng intention at creativity.
Kaya kung ikaw, nasa middle pa lang ng challenge o iniisip pa lang, you are not alone. Thousands of Pinoys are doing this too. At the end of the month, the biggest win isn't just the savings. It's the freedom na mararamdaman mo, yung feeling na kaya ko pala kontrolin ang pera ko. Hindi ako kontrolado nito. Then, continue directly. Ano ba? And, opo, hanggang dito na lang po mga kababayan. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po kayo ha. Magtipid po tayo at maging kuripot sa February.